Ayan, magandang araw po muli sa inyo mga kababayan. Welcome back. Welcome sa Bites Channel. Ayan kamusta pa ba kaya Kamusta pa ba tayo mga kababayan? Kamusta po ang ating mga nagdaang araw? At today is January 7, Tuesday. Okay. Sana po ay naging matagumpay na naging maayos na nagampanan natin ating mga responsibilidad sa buhay, ang ating mga gawain, mga responsibility. Sana po ay maayos natin na nagampanan. Alam po ninyo mga kababayan last July 2024, ang gobyernong Pilipinas at ang gobyernong Estados Unidos o Amerika ay meron pong nabuong kasunduan. At ang kasunduan na papasukin dito ang mga Afghan national. Yan po ay headlines noon, okay? At ngayong araw o kahapon yata kasi nabasa ko dun sa mga balita, laman ng balita, January 6, natuloy na po. Natuloy na po yung kasunduan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Amerika na papasokin dito ang mga Afghan national para daw sa visa processing. Okay ito po ito babasahin po natin ang balita Sabi dito, the Philippines agreed last July to temporarily host a U.S. immigrant visa processing center for a limited number of Afghan nationals aspiring to resettle in America. Department of Foreign Affairs spokesperson Teresa Daza said the Afghan national who landed in the Philippines on Monday were provided entry visa. Yun. So yan po, natuloy na. Natuloy na po yan. Ito po laman ng iba pang mga news. Okay. Base po dito sa Inquirer. Sabi sa Inquirer. Ito po, balita ng Inquirer. Manila, Philippines, about 300 Afghan nationals, at least half of them minors, arrived in the Philippines on Monday aboard a chartered flight to complete the processing of their special immigration visas for their settlement to the United States. Okay? Under the agreement between Washington and Manila signed in 2024, not a single peso expected to be spent by the Filipino peoples, as the U.S. government will provide all necessary service for the applicant for the SIV applicant during their temporary stay in the Philippines, including food, housing, medical care, security, and transportation. So sabi yun daw, wala daw gagastusin, walang ilalabas na pera ang Philippine government, maging security, okay, maging transportation. Sabi dyan sa balita wala daw bibitawan. Wala daw gagastusin ang ating gobyernong Pilipinas para dito sa mga Afghan national na papasok sa ating bansa. Okay? So, ito pa Manila Times, 300 Afghan arrive for visa processing. Ayun. So, confirm confirm na ito mga kasunduan ng ating gobyerno na US patungkol sa mga Afghan national na magpa-process ng kanilang visa ay natuloy na.
Okay? Ito pa, basahan pa natin ha. Ah, okay, isa na ba yun? Okay. So, ayan. Wala daw gagastusin missing ko ang Pilipinas. Ngayon na ito ay ang tanong ko bakit? Kasi tayo po ay wala sa lugar para sila ay batikusin, unahin kasi wala tayo, hindi tayo expert eh. Kaya ang ating gagawin po ay tayo po magtatanong sa gobyernong Pilipinas. Okay? Kasi hindi natin may iwasan mag-isip kung bakit sa usaping visa processing. Okay? Kung pag-usapan ay visa processing, di ba dapat government to government? Kung sila ay Afghan national, dapat ang ipaprocess yan doon mismo sa gobyerno nila. Sa bansa nila. Okay? Bakit dito pupunta sa Pilipinas at dito ipaprocess ang kanilang visa? US visa. Yan po ang ating katanungan sa ating gobyerno. Di ba mas madali magproseso ng dokumento, lalo at visa, kapag nandun ka sa bansa mo dahil ang mga requirements na kailangan para sa pagproseso ng visa mas madali dahil nandun ka sa bansa mo. Okay? Ngayon, tayo po ay nagtatanong kung bakit. Dahil nga ang usapan nila ay pupunta rito ang mga Afghan national, 300 Afghan national, para sa visa processing para daw makapasok sa Amerika. Since ang usapan ay visa processing, siyempre subject yan sa evaluation, proseso. Subject to approval ng US government. Paano pag halimbawa ito mga Afghan national na hindi ma-approvehan ng US government ang kanilang visa at nandito na sila sa Pilipinas? Gaano kasigurado na itong mga ito ay makabalik pa sa bansang pinanggalingan nila? Yan po ang ating tanong. Diyan po tayo nag-aalala. O kasakay sabihin natin, walang babayaran ng Pilipinas niya, walang gagastusin, walang government resources na gagamitin. Itong pangamba natin na kapag hindi na-aprobahan ang kanilang visa application, gaano kasigurado na itong mga ito ay makabalik pa sa kanilang bansa? Dan po tayo nagkaroon ng katanungan. Ito po ba ay pinag-isipan ng gobyernong Pilipinas, ng Marcos administrasyon? Bakit pumayag sila? Bakit pumayag ang Marcos administrasyon sa usapin ng pagpasok ng Afghan national? Kung ang sitwasyon sa Pilipinas ngayon, di ba nga ang ating gobyerno ay naninigurado na walang mga sagabal sa gobyerno, walang threat sa gobyerno. Kung ang usapan ay threat sa seguridad ng mga Pilipino, seguridad ng gobyerno, di ba? Yan ang headlines ngayon, yan ang issue ngayon. Kaya nga sinibak si BP Sara sa National Security Council dahil may mga nagsasabi dahil baka daw threat. Ayun mga kwento-kwento ng mga magagaling mga analyst. At ang sabi naman ng gobyerno, kaya daw sinibak si BP Sara sa
National Security Council dahil irrelevant. At naging itong mga dating presidente, sinibak din. Oh. May vice president ka na ang tatay niya ay naging presidente na. At nung siya ay naging presidente, wala naman nangyaring usaping tulad ng sinasabi ng iba ngayon na dahil daw pro-China, baka maya yung pinag-usapan, yung mga classified, yung mga pinag-usapan ng gobyerno ay ipapaalam sa China, yung mga ganong, may mga nagkukwento may nagsasabi eh. May mga nagsasabi niyan. Dahil pro-China itong si Duterte, ang mga Duterte, eh, threat sila sa bansa. Sa security ng bansa. Eh, itong mga Afghan national, hindi ba sila threat sa kaligtasan ng mga Pilipino kung sakali? Eh, ang tanong natin, hindi po tayo nag-aakusa. Tayo po ay nagtatanong. Dahil wala po tayo sa posisyon para mag-akusa. Dahil po tayo naguluhan sa nangyayari sa ating bansa. Meron kang kababayan na Pilipino. May kababayan kang Pilipino na may pagmamahal sa bansa pero ituturing mo na irrelevant, ituturing ng ibang tao na threat sa national security, pero tahimik sila sa pagpasok ng ibang lahi. Ano klase yan? Labo no? Tayo po ay nagtatanong kung bakit. Bakit dito kailangan mag-process ng visa? Di ba parang parang hinabol, di ba patapos na yung termino ni Biden at papasok na itong bagong administrasyon ng Amerika, si Donald Trump. Actually, naging nasa isip ko yan nung nakaraan kasi di ba napakabalita no na itong si BBM ay hindi in-invite ni Trump. Okay, sa inauguration sa January 20. Naisip natin na pwede kaya ito ay simbolo o indication na matabang ang pakikitungo ni Donald Trump kay BBM. Kasi nga, bakit itong presidente ng China ay inimbitahan? Kalaban ng US yan eh. Bakit si Xi Jinping nakalaban ng US, inimbitahan, samantala itong ating presidente na itinuturing na bunso. Bunso. Little brother ng Amerika ang Pilipinas at mga Pilipino naman tinuturing na big brother ang Amerika. Bakit ang ating Pangulo ay hindi inimbitahan? Kaya tayo na po napapaisip, hindi kaya ito po ay indikasyon na matabang ang magiging ang pakikitungo ni Trump kay PBBM. Di ba? Ngayon, nung mga nakarang araw, naisip natin yan, ano kaya mangyayari sa kasunduan? Kasi di ba dati napabalitan na ito last year, na nagkasundo ang Pilipinas at ang Amerika, na papasok dito ang mga Afghan national. So, last week, naisip natin, ano kaya mangyayari sa kasunduan ng Pilipinas at Amerika na papasokin dito ang Afghan national. Naging laman ng isip ko yan ngayon nagulat ako, natuloy na pala. Natuloy na pala. Nandito na pala, kahapon pa. Yan, laman ng balita Paano kung halimbawa, mga ito ay kinansel? Itong agreement nito ay kinansel ni Donald Trump. Ano mangyayari sa mga Afghan national na ito? Babalik kaya sila sa kanilang bansang pinanggalingan? O dito na lang manirahan sa Pilipinas? Yan tanong natin.
Yan ang tanong natin sa ating gobyerno. Tayo po hindi nag-aakusa kasi baka sabihin ng gobyerno ng mga congressman nagpipik news tayo. Hindi tayo nagpipik news, tayo po nagtatanong dito sa kasunduan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Amerika. Paano kung halimbawa itong agreement ni Biden at ni Marcos kinancel ni Trump? Ni Trump. So ano mangyayari? Di ba? Yan po ang ating iniisip diyan. Bakit tahimik itong mga tao na tuwang-tuwa nung isinibak ng gobyerno Marcos si VP Sara sa National Security Council? Bakit tahimik itong mga tao, mga kritiko ng mga Duterte sa issue ng pagpasok ng Afghan national sa Pilipinas? At tuwang-tuwa naman sila nung sinibak yung mga former president bilang membro ng National Security Council. O sino ba ang dapat pagkatiwalaan? Sino ba dapat ang ating ituturing na threat sa security ng bansa, sa security ng mga Pilipino? Ito mga Pilipino na naging dating official at kasalukuyang official, vice president, o ito mga tao na hindi naman Pilipino na pinapasok ng ating gobyerno sa Pilipinas? Ininagan. Yan ang tanong natin. Kasi po, tayo ay naguguluhan sa nangyayari dito sa ating bansa. Di ba? Visa processing ang dahilan kaya pinapasok dito ang mga Afghan national. Bakit sa Pilipinas? Hindi doon sa lugar nila. Hindi doon sa bansa nila. Bakit sa Pilipinas? Bakit hindi doon sa teritoryo ng Amerika? Ang luwag-luwag ng teritoryo ng Amerika. Diba? Kasi, di ba, pag ikaw ay foreigner, bago ka makapasok sa ibang bansa, bibigyan ka ng visa. I-issuehan ka ng visa. So, ibig sabihin ng ating gobyerno, ito mga Afghan national, in-issuehan kaya ng visa para makapasok sa Pilipinas. Para sa pagproseso ng US visa. Yun kaya ang nangyari. At anong visa naman kaya kung sakali ang binigay ng Pilipinas, ang in-issue ng Pilipinas sa mga Afghan national na ito? Sila ba ay turista? Sila ba ay turista? Basahin nga natin dito kung ano mga nakalagay na visa na in-issue ng Pilipinas, ng gobyernong Pilipinas. Hanapin nga natin dito para malaman natin. Okay? Para may idea tayo, ha? Okay. Nasaan na ba yun? Sandali lang po. Ito. Sabi dito, welcome pa. Welcome to the Philippines. Some 300 Afghanistan national, among them children, arrived in the Philippines aboard a chartered flight on Monday to complete the processing of their US visa or special visa, immigrant visa, or their immigration to the United States. They are allowed to stay in the country for a maximum of 59 days. Okay, so 59 days daw ang kanilang itatagal sa Pilipinas. Okay? Ngayon, ang tanong natin, anong visa ang binigay sa kanila ng ang pinayagan sa kanila ng gobyernong Pilipinas? Anong visa kaya? Hanapin natin, para malaman natin kung
anong klase ng visa ang issue ng Pilipinas sa mga Afghan national na ito. Hanapin nga natin para malaman natin. Okay? O, sabi dito under an agreement between Washington and Manila signed in 2024, not a single, hindi nabasa natin kanina yan Okay? Para lang malaman natin kung anong visa ang in-issue ng Philippine government sa mga Afghan national na ito. Okay? Ito, tingnan natin Department of Foreign Affairs, spokesperson Teresa Daza said the Afghan national were provided entry visa after they had complete extensive security visiting and undergone full medical screening prior to their arrival. Okay? Entry visa. Nakalagay dito entry visa Ganun ba? Entry visa. So wala wala nakalagay. Yun lang nakalagay doon kanina. Entry visa. Okay? So wala akong makita dito sa mga balita. So wala Entry visa lang ata Oh. Kaya yan po ang ating concern. Diba? Kung usapin seguridad ng mga Pilipino. Diba? Kasi itong bansa na ito ay kilala sa mga mahilig sa gulo. Afghanistan. Sa katunayan meron yata ang gusot. Merong conflict ang Afghanistan ngayon at ng Taliban at saka yung Pakistan. Pakistan government forces at Taliban fighters. Base sa mga balita meron po kayong kasalukuyang conflict. Naglalaban po sila. May gira po sa kanila. Kaya yan po ating concern. Bilang Pilipino. Ituturing mo na irrelevant yung Vice President mo. Tanggalin mo yung mga former President. Sa bilang Security Council member. Sa ating palagay, itong mga ito, yung mga nagdaan Presidente, mas experience yan. Alam nila ang threat. Mas experience sila. Kumpara sa kasalukuyang administrasyon kung ang usapin ay national security dahil pinagdaanan na nila. Pero, tinanggal po sila bilang membro ng National Security Council. Diba? Yan po tayo naguluhan Yan po ating paniniwala. Bilang mga nagdaang Pangulo, mas malawak po ang kanilang kaalaman sa usaping national security issue. Di ba? Tayo po ay hindi nag-akusa. Inuulit ko, tayo po ay hindi nag-akusa. Tayo po ay nagtatanong. At sana ang ating katanungan ay mabigyan ng kasagutan. Tayo po ay maliwanagan. Kasi ito mga tao na pumasok sa ating bansa, hindi ito biro kung ang pag-uusapan ay alam nyo na, ay pakikipaglaban. Yan po, tataka tayo ang lawak-lawak ng teritoryo ng Amerika. Ang lapit-lapit ng Hawaii. Ang lapit-lapit ng Guam. Di ba malawak ang Guam? Bakit doon hindi dinala ang mga Afghan national habang pinaprocess sa kanilang mga visa? Bakit sa Pilipinas?
Ha? Alam ko mga kababayan, naman po hindi mangyayari kung walang pahintulot ng ating gobyerno. Ah, 'di ba? Tama? Hmm. Ang nakakalungkot, itong ating ibang kababayan ay mas tahimik sila sa issue na 'yan. Tahimik sila sa issue na 'yan. Pero tuwang-tuwa sila, maingay sila sa issue ng pagsibak ng Marcos administration dito kay BP Sara at ng mga dating presidente ng Pilipinas. Tuwang-tuwa sila dyan. Ito po, pakinggan nyo po itong sinabi ni Ronald Llamas. Tuwang-tuwa po siya. Kung ang Malacanang ay sinasabi na itong si BP Sara kaya tinanggal kasi irrelevant, pero itong si Ronald Llamas i-treat daw Pakinggan nyo po itong sinasabi ang komento nitong si Ronald Llamas, mga kababayan. Yung composition ng National Security Council, tinanggal yung Vice President, but there is more to it than meets the eye. Meron yan, may mga political undertones at currents, Secretary? Hindi na nga siya pwedeng tawagin na Alvin na undertones dahil lantaran Obvious na obvious. Okay. Sige, go. Hindi na kailangan mag-read between the lines. Dahil lantad na yung layunin dito. Sabi nga ni Executive Secretary Bersamin, she is no longer relevant sa National Security Council, yung Vice President daw. Ikaw ba, Michael, gusto mong matawag na irrelevant? Ako, mas gusto ko pang tawagin ako na national security threat kesa sa irrelevant. Pero yung mga Duterte ay naging national security threat. Nag-uusapan dun sa National Security Council, issues related sa external security natin like West Philippine Sea. Tapos na nilulusob tayo ng China. Tapos nandun yung mga wala kang tiwala in relation sa ating foreign policy. Yung publicly, openly, sinusuportahan ng China. So yun yung mga naging dahilan kung bakit naglabas ng EO81. So what are you saying? Ito ay hindi subtle. Hindi ito subtle. Lantaran ito na tinatanggal ko kayo. What are you saying, Secretary, na parang pinagdududahan ba ng administrasyon si Vice President or the former President na baka i-leak niya ito sa China? Pwede. Kasi di ba yun na yung pinakamataas na body that deals with the security. So may ganun din siguro pagdududa na kung ano mapag-usapan dito, baka pinapasa ng dalawa yan sa o makalyado nila sa China. Villlamas, para lang sa kanya, hindi lang irrelevant ang pagtanggal kay Sara Duterte bilang Vice President. Kundi pwedeng threat sa national security kasi pro-China. Pro-China daw, sabi niya. Baka maya itong ating usapin sa seguridad ay pinaparating na sa China, pinapaalam na sa China. Pwede ba yon? Ano akala mo sa mga Duterte? Mangmang? Isasakripisyo nila ang seguridad ng bansa dahil sila ay pro-China? Ayun tanong ko, Mr. Llamas. Ano sa palagay mo dito sa mga Duterte? Sira ulo? Tuwang-tuwa sila. Sabi pa ka ni Doris Bigoya, tama! 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 Tama. Talagang very sila. Bukal sila, masaya sila sa pagtanggal sa kapwa nila Pilipino bilang membro ng national security. Pero dito sa usaping Afghan national, tahimik po sila. Diba? Sasabihin mo ba naman threat sa national security? Si dating Pangulong Duterte, naging presidente na nasa kanya na yung kapangyarihan. Kung siya ba ay threat sa national security, nung panahon niya, ni PARD,
Ah, naging banta ba siya? Dahil siya ay pro-China. At ito pa, lumalabas dito sa usapan nila na kung pagbabasihan ang sinabi ni Llamas, ang konteksto na kanya sinasabi. Kaya daw sinibak sa national security ang mga Duterte dahil nga threat. Di ba alam na ng buong Pilipinas, panahon pa lang ni PRD, sila ay close to China. Siyempre, si PRD, hindi naman siya anti-US. Antay lang siya, galit lang siya kay Obama kasi nakikialam. Pero ng panahon ni Donald Trump, maayos naman. Anong unang termino ni Trump bilang presidente noon, maayos naman si PRD at saka si Trump. At nagpapatuloy ngayon yan. Yan ang tanong natin, di po tayo nag-ako sa Mr. Llamas. Tayo po yung nagtatanong, siyempre, sabi nyo, kayo po ay eksperto, ay ako hindi. Kaya tayo po yung nagtatanong. Ngayon, alam na po ng buong Pilipinas na itong mga Duterte ay ang kanilang polisiya ay friends to all, enemy no one. Okay? Kaya, hindi sila po yung nakipagmatigasan, hindi sila nakipagsagutan, nakikipag-away sa China. Kasi sa kanila, ang polisiya nila ay dialogo. Yung conflict dyan sa West Philippines, ang polisiya ng mga Duterte ay dialogo. Yun paraan nila. Mag-usap. Kung naging threat ito mga Duterte sa national security, dati ng presidente si Tatay Digong Oh, mayroon bang pagtataksil sa bansa? Nung panahon ni Digong? Yan ang tanong natin. Porque ba't ang kanyang polisiya ay walang kinikilingan na bansa, maliban na lang pag siya inatake, pinakialaman ng kanyang polisiya, di gobyerno, sasagot siya tulad ng ginawa niya kay Obama. Ay na panahon ni Trump. O di ba maganda? Yan po pagkakaiba dyan. Bakit kung sasabihin ni Llamas? So ibig ko pa sabihin pinatunayan ni Bongbong Marcos na ang kanyang layunin, kaya siya nagkipag-usap, niligawan niya itong Vice President na maging katandem, kahit alam niya na pro-China. Alam niya pro-China. Bakit niya niligawan, kinumbinsi, sila magkapatid, Amy Marcos at si Bongbong Marcos, niligawan nila si Sara Duterte para maging katandem. Alam nila pro-China. At kaya sasabihin threat. Sige nga. Ako po yung nagtatanong Dahil tayo po ay wala sa posisyon para galing-galingan dito, tayo po ay nagtatanong. Okay? Ibig po sabihin alam ni Bongbong Marcos na itong mga Duterte ay pro-China, pero niligawan nila para maging katandim. So lumalabas, pinapatunayan na ito si Bongbong Marcos, kaya yan niligawan si BP Sara biglang maging katandim, kahit na pro-China, ay ang purpose, ano ang purpose? Para lang sa eleksyon. Para lang manalo sa eleksyon. Dahil bukya si Marcos, kung hindi niya kukunin bilang katandim si Sara Duterte, bukya sigurado. Vice President ka, di siya mananalo kay Leni. Diba? Kaya nakita nila malaking pagkakataon. Wow, ito na ang opportunity para bumalik sa Malacanang. Ligawan natin si Sara Duterte. Natagumpay siya. After niya nakuha ang kanyang gusto sa mga Duterte, ito na ngayon. Ituturing na parang irrelevant. Ituturing na threat.
Sabi nung ibang tao. Ah, iyan ang mahirap dun eh. Di ba?